Kung naghahanap ka ng lulutuin na hindi magastos at hindi na kailangan ng karne, subukan mo ito, masustansya na, masarap pa. Meron akong pechay dito. Actually, 2 weeks na itong nasa ref namin, pero makikita nyo, fresh pa din. Alam nyo ba kung bakit? Pero bago pa ang lahat, tayo naman ay magpa-pan fry muna dito ng kamote. So, heto na nga. Ang gusto ko lang naman dito sa kamote ay medyo may toasted part siya. Tapos, ang next naman dito na rin tayo magigisa ng sibuyas at bawang. Naggisa din ako dito ng kamatis. At nung malamog na ang kamatis ay naglagay ako dito ng bagoong alamang. Ito po yung luto na. Tapos, nilagay ko itong mga stock ng pechay. Kung mapapansin niyo, konti na lang itong stock ko. Kasi naman, gagamitin natin sa ibang putahe yung ibang stock. Naglagay na rin ako dito ng tubig. Hinalo-halo ko lang hanggang sa mag-blend na talaga yung mga ingredients. At hayaan lang natin itong kumulo. Tapos mga ka-MU, ilagay na natin itong dahon ng pechay. Madami ito kung tutuusin, pero pag naluto na, diba, kumukonti. Mga ka-MU, wag muna po kayong umalis sa video na ito dahil meron pa po tayong recipe para doon naman sa stock ng pechay. Tinimplahan ko na rin ito ng oyster sauce at ng paminta. Kayo na pong bahala kung ano pang ibang pampalasa ang ilalagay ninyo. At panghuli ay ang kamote na napan fry natin kanina. Hahaluin lang natin to saglit pero hindi na natin tatagalan para hindi ma-overcook. Samantala, narito naman ang karamihan ng stock ng pechay. Kinat ko lang to into cubes. Hinaluan ko ito ng sibuyas, itlog, asin, paminta, garlic powder, optional, oyster sauce, at harina. Haluin lang natin itong mabuti. Actually, pwede naman hindi kayo gumawa ng ganito at isama nyo na lang lahat ng stock doon sa ating ginisang gulay kanina. Pero, syempre para maiba naman. At dahil sa tingin ko ay kulang ito ng itlog, magdadagdag tayo ng isang itlog. At patuloy lang natin itong haluin. Tsaka na natin ito iprito. Takpan natin ito saglit at balikan natin mamaya. Makalipas ang ilang minuto ay babalik rin natin ito para naman maluto yung kabilang side. At balik rin ulit natin after 2 minutes para naman makita natin yung ganda ng ating omelette. Iba-iba tayo ng paraan ng pagluluto at version ng mga ginigisa nating gulay, pero ano't ano pa man yan, pare-pareho nating gustong makakain ng masarap at masustansyang gulay. Kaya naman mga ka-MU, try nyo na po ito. Yung omelette, the best pang breakfast, at yung gulay, the best din naman pang lunch. Kayo nang bahala. Hindi ka kaninang gawin to kasi walang karne. Ano yun?